Hello po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa ating prayer meeting. Ito po yung aking pangatlong pagkakataon na po to share to you short devotion for our prayer houses, for our prayer meeting. At bago po tayo magpatuloy, ay tayo po muna ay sandaling manalangin. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat po ngayong oras na ito, ngayong gabi. Salamat po sa pagkakataon na mapag-aralan ang inyong mga salita. Help us, Father God, tulungan niyo po kami na matuto, ma-bless sa inyo pong mga salita sa oras po na ito. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Ayan. So, kumusta po kayo, mga kapatid sa Panginoon? And I hope and pray na ang bawat isa po sa atin ay maayos ang ating kalalagayan. And alam niyo po, as a church, napakahalaga po talaga yung pananalangin kasi dito po tayo nagkakaisa. Dito po tayo dumudulog sa Panginoon sa kung ano man ang mga pangangailangan sa iglesia, mga pangangailangan po sa ating personal na buhay, sa ating mga pamilya. At it is also my encouragement, mga kapatid sa Panginoon. Nanawa po, tayong lahat po, bawat isa po sa atin, bawat miyembro ng ating pong church, we should also care for one another. We should also pray for one another. Kaya nawa po, ang bawat isa po sa atin, meron po tayong pagkakataon naman, maipanalangin din po yung mga kapatiran po natin nakasama po natin sa ating pong church. Kasi po alam niyo po, napakahalaga at even in the Bible, makikita po natin na tayo po pala bilang mga mananampalataya ay kabilang sa katawan ni Kristo. Iisa lang mang po tayo. Ano po, at alam niyo po, napalalahanan po ako sa ating Bible journey sa 1 Corinthians 12 na babasahin ko po sa inyo sa chapter 12 verse 12. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin ang katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Ayan, so makikita po natin dito na tayo po pala lahat bilang mga magkakapatid sa Panginoon, tayong lahat ng mananampalataya, kabilang po tayo sa katawan ni Kristo. In verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Ayan. So, marami po tayo, di ba po, yung katawan po natin, binubuo po ng maraming parts. Meron pong mata, may tainga, may ilong, may bibig, may kamay, may katawan, may paa. At maraming parts yung ating katawan. At lahat po ng parts po ito, makikita po natin sa chapter 12 ng 1 Corinthians, na mahalaga po pala lahat ito. Mahalaga po ito. So, ibig pong sabihin, tayo po lahat pala sa church, bawat mananampalataya sa iglesia po, ng Panginoon ay mahalaga. So, ibig po sabihin, mahalaga po ang bawat isa po sa atin. So, lagi po nating tatandaan na ikaw ay mahalaga para po sa iglesia ng Panginoon. At sabi po dito, sa verse 27 ng chapter 12, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. At sa katawang ito, na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala. Mga nagpapagaling sa may mga sakit. Mga matulungin. Mga tagapangasiwa. At mga nagsasalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ayan. So makita po natin na tayo po pala as a church. Ayan, mahalaga po tayo sa katawan po ni Kristo. Mahalaga po tayo sa iglesia. At ang bawat isa po pala sa atin, meron pong kanya-kanyang gifts na binigay ang Diyos. At ang bawat gifts na ito, bawat talent siguro, bawat spiritual gifts na meron po tayo, pagtuturo man yan, pagiging blessing sa iba, pagpapahayag ng salita ng Panginoon, gift of encouragement po siguro. Ang bawat isa po sa atin may mga gifts po na ito. At kailangan po natin gamitin ang mga yan para sa ating mga kapatid sa mananampalataya. So mga kapatid sa Panginoon, do we really care for our brethren in Christ? Mahal po ba natin yung ating pong mga kapatid sa Panginoon? And it is a command from the Lord na mahalaga po yung ating mga spiritual gifts at para po matutunan po natin, para po makatulong po tayo sa iba, para maging blessing po tayo sa ating kapwa mananampalataya. Kung babasahin po natin, ang ganda po kasi sa 1 Corinthians chapter 12, tinuturuan po tayo na lahat po tayo mahalaga. Lahat po tayo may kanya-kanyang gifts. At pagdating po ng chapter 13 ng 1 Corinthians, ito po yung tinatawag po natin na love chapter, na in order for us to be a blessing to our brethren in Christ, kailangan po pala natin matutunan silang mahalin.
At dito po sa Biblia, napakaganda po kasi tinuturuan po tayo paano po magmahal. Ayan, sa chapter 13, verse 4 hanggang verse 7, sabi po ng salita ng Panginoon, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, kailangan ng patience, mabait, hindi marunong mainggit, hindi mahambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Verse 7, hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ayan. So, ganun po pala dapat tayo magmahal, umibig sa ating mga kapwa mananampalataya. Alam nyo po, napakahalaga yung love. Kasi ito pong pag-ibig po na ito po yung nagpapalapit sa atin sa Diyos at nagpapalapit din sa atin sa bawat mananampalataya at nagpapatibay ng ating pagsasamahan. Para po maintindihan po ninyo, meron po akong dinalang illustration. Ayan, sino po sa atin nakakaalam kung ano to? Ayan, so siguro po alam po natin kung ano po ito. Ito po ay gulong ng bike. Ayan, salamat po sa Panginoon. Meron pong nagpahiram po ng bike po sa akin. At ito pong bike po na ito, ang titignan po natin, ayan, yung circle na ito, yung gulong, pinakagulong, it represents the church. It represents the church. At yung mga rayos po, ito po nakikita natin, ng mga rayos, mga metal na ito, it represents tayo ng mga mananampalataya. Ito po yung nire-represent nito, yung mga rayos po na ito. At kung titignan po natin, yung mga rayos, mahalaga po yung rayos, ano po? Yung rayos. Kasi kung walang rayos, hindi po magiging matibay yung gulong po na ito. Ayan, at saka wala kang nakitang gulong na walang rayos. Ano po? So, mahalaga po ito. So, ibig kong sabihin, bawat isa po sa atin ng mga mananampalataya, mahalaga po yan. Bawat hibla po ng rayos po na ito, mahalaga para magkaroon ng balance, para magkaroon ng katatagan sa buong gulong po na ito. So, ibig kong sabihin, ang bawat isa po sa atin, nagbibigay po tayo ng katatagan sa church. Ayan, na bawat mananampalataya, if we are using our gifts, ayan, napapatatag po natin yung iglesia. Kapag tayo po ay nagtutulungan, merong unity, na tutulungan po natin yung church po, na meron po tayo yung iglesia ng Diyos. At ngayon po, ano po yung nasa gitna? Ayan, yung gitna po na ito, ang tawag po nito ay yung hub ng itong bisikleta po na ito, yung gulong, yung hub. At ito pong hub po na ito, mahalaga po yung halaga po nito. Mahalaga po yung ginagampanan po nito kasi ito po yung naghahawak ng mga rayos na nakakabit dito po sa gulong. Kung wala pong hub po na ito, syempre, hindi po rin po magagamit yung bike. And yung hub po na ito, it represents God Himself. It represents God Himself. Na ang Panginoon, siya po yung naghahawak po sa atin bilang mga mananampalataya. Siya po yung nag-unite po sa atin ng mga believers. Ayan. Kaya kung titingnan po natin, no, mahalaga yung hub at ito po yung pinaka-center. This is the foundation of this whole bicycle tire. Ayan. Ito po yung nagpapaikot. Ayan. At syempre po sa iglesia, wala naman po iglesia kung wala po ang Diyos. Syempre po. So, mahalaga po ang Panginoon. At kung titingnan po natin, ito po, para po mas maunawaan po natin yung pag-ibig. Ayan. Ang Panginoon, siya po yung source ng love na meron po tayo. He loved because He first loved us. 1 John 4:7, sabi po ng salita ng Panginoon. Ngayon, yung love po ng Diyos, yung po yung nagbabind sa atin. Ito po yung nagko-connect sa atin. Ngayon po, kung tayo po ng mga mananampalataya, dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos, at ngayon, minamahal din natin ang Diyos. Kung ito pong rayos, kung titignan po natin, siya yung nagko-connect. Ayan, siya yung nagko-connect po sa atin na if we love the Lord, mas lalo tayo nagiging closer sa Panginoon. Ayan. Kaya kung masasabi mo na mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, we are getting closer to the Lord. Ayan. Mahal mo ang Panginoon. And then, habang ikaw ay lumalapit sa Panginoon, ikaw din ay napapalapit sa mga kapwa mo mananampalataya. Ayan. Kaya hindi po maaari, tandaan po natin, hindi po maaari na mahal mo ang Diyos. Ngayon, hiwalay ka naman sa mga mananampalataya or malayo ang loob mo sa mga mananampalataya. The more you love the Lord, the more you go closer to the Lord, the more you love the brethren. Mas lalo nating minamahal mga kapatiran. Ayan. Kaya ito po, napakaganda po ng illustration na ito po, ito yung church, tayo ito.
Ayan, mga mananampalataya, if we unite ourselves, ayan, mapapatibay po natin ang church. And then, kapag kapag tayo lumalapit sa Panginoon, mas lalo nating minamahal ang Lord, mas lalo din natin minamahal mga mananampalataya. And, kapag mas lalo natin minamahal ang mga mananampalataya, may unity na, may love pa, ayan, doon po mag-work. Ayan, doon po mag-work yung church, doon po mag-work yung gulong po na ito. Kaya sana po napaalalahanan po tayo na mahalaga ang bawat isa. And in order for us to be blessing to others, we need to unite, we need to love God more, and we need to grow closer to God more sa pamamagitan po ng ating pag-ibig. At ulitin ko lang po, sabi po dito, ano po yung pag-ibig? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Purihin po ang Panginoon, and it is an encouragement, it is a challenge for everyone that we should love one another as Christ has loved us. Dahil kasama tayo sa katawan ni Kristo. God bless po, and pagpalain po ang bawat isa.